ang hawak ko ngayon mga kapare ko ay ang Tecno Spark 20. Ito yung Spark 20 series sa pahabol na Tecno before mag-end of the year. At ang presyo nito, 5,499 pesos lang para sa kanyang SRP. Dahil mamaya meron tong early bird sale price ng 4,099 pesos mga kapare ko na mabababa nyo pa up to 4,000 pesos na lang. It depends kung makakuha kayo ng mga vouchers. Pero ang tanong, ano nga ba yung kayang gawin ng device na to? Parang nga ba talaga sa ito? At baka tuwiran na ba yung presyo niya para sa kanyang specification? Yan yung mga pag-uusapan natin mga kapare ko sa video na to. Para kung naghahanap ka ng pangregalo or kaya kinakailangan mo ng secondary phone, baka maging isa to sa choices mo. Pag-usapan natin yan. Let's go! Simulan muna natin sa mabilisang unboxing. So usually wala namang special sa box ng Spark 20 mga kapare ko. Pretty straightforward lang. Makikita agad natin sa first layer kapare ko yung ating smartphone. And then kapag in-open natin itong second layer kapare ko, and dito natin makikita yung ating warranty card. And then syempre hindi mawawala dito yung 12+1 warranty. Sumunod naman dyan kapare ko is yung ating jelly case. Maganda yung jelly case niya, malambot. Sumunod naman dyan kapare ko is yung ating 18 watts charging brick. And then yung ating charging cable. And lastly but not the least yung ating SIM injector tool. Nandito yan mga kapare ko, and that's all. And then ito na kapare ko yung look ng ating Spark 20. And usually nung una ko nakita yung design na itong Spark 20 nagandahan ako sa kanya. Dahil kung mapapansin ninyo dito mga kapare ko, medyo elevated na yung camera niya, nagdagdag siya ng konting detail dito. At ang tawag ni Tecno dito mga kapare ko is visual lift frog. Kaya medyo nakalift yung kanyang camera. Nagets nyo ba yung joke ko doon mga kapare ko? Kasi nga diba, nakalift yung camera niya, so lift frog, tapos nasa left yung camera niya, yung dalawang camera, kaya left frog, diba? Corny. At kung titingnan niyo yung back part niya, may makikita kayo dyan na parang mga lines kapare ko at nag-i-intersect yung dalawang side na to sa isa't isa na parang nagbibigay ng X pattern. Na kung saan para sa akin is good detail to na nilagay ng Tecno. Ibig sabihin, medyo in-upgrade nila yung design or looks ng Tecno Spark 20 mga kapare ko dahil almost look lang kasi talaga to ng Spark 20 C and Tecno Spark Go 2024. And usually, yung tawag sa design na to mga kapare ko is metallic 3-ring design. And syempre, yung pinaka nagustuhan kong features ng design neto is yung pagiging matte finish neto. Dahil hindi na natin kinakailangan pang kuskusin yung likod natin kapag gagamitin natin siya ng walang case dahil hindi na siya magkakaroon ng smudges or ng mga fingerprint, which is nice. Moving on, kapag pumunta naman tayo sa babang part kapare ko nitong Tecno Spark 20 makita natin dito yung ating 3.5mm audio jack. Meron na rin tayo ditong microphone. Nandito na rin yung ating USB Type-C charging port and yung ating speaker. Sa right side naman nito mga kapare ko makikita natin dito yung ating power button, which is side-mounted fingerprint na rin, and also yung ating volume rack. At pagdating nga pala sa responsive din ng ating fingerprint scanner, okay na okay naman. Pretty decent yung pagiging responsive niya. Pagpunta naman sa taas sa side nito mga kapare ko, makikita natin dito yung isa pang speaker, meaning dual speaker na po itong device na to. And hindi lang to basta regular dual speaker kapare ko dahil ito ay naka DTS sound system na. Meaning bukod sa malakas na yung pinuproduce na itong sound, quality rin. At ito yung sample. And then pagpunta naman sa left side natin mga kapare ko, makikita natin dito yung ating SIM card tray. And good news, hindi pa rin nila tinatanggal dito kapare ko yung ating SD card slot. At pagdating naman sa kanyang shape o forma, nagustuhan ko kapare ko yung square style or square shape. Dahil napipil ko kapare ko na maganda yung grip ko sa device na to. However, kung maliit yung kamay mo, medyo magkakaroon ka ng problema dito dahil pinagamit ko sa girlfriend ko at ang feedback niya nahihirapan siyang hawakan to or medyo naiilang siya kapag hawak-hawak niyo tong Spark 20 dahil nananakit daw yung kanyang heel lalaki, which is napipil ko rin sometimes. Pero yeah, kung medyo malaki yung kamay mo, good thing para sa ito. Moving on, jump na tayo kapare ko sa kanyang display specs dahil palaban din itong Spark 20. Okay, pagdating sa kanyang display kapare ko, ito ay naka IPS LCD display na supported na ang 90Hz refresh rate na kung saan magbibigay sa atin ng mas smooth feeling sa pag-i-scroll at meron tayong mga ma-unlock na frame rate or higher refresh rate settings sa iba't ibang mga games. Pag-uusapan natin yung mamaya. Pagdating naman sa size nito mga kapare ko, meron tong 6.6 inches at mapapansin nyo naman dyan sa video na maganda siya. However, medyo makapal-kapal pa yung bezels neto at pagdating sa kanyang chin, talagang makapal din. Pero usually, wala na tayong maaangal dyan dahil nasa 4,000 pesos lang naman itong phone na to. Kaya, goods pa rin. At pagdating naman sa kanyang resolution display, ito ay naka 720p lang. Pero accessible pa rin naman kapare ko sa YouTube yung mga Full HD Plus content or mga 1080p display. At kung tatanungin ninyo ako mga kapare ko para sa kanyang display specs, para sa akin, okay na to. Dahil kagaya nga na sinabi ko, nasa 5,000 to 4,000
4,000 pesos na kapare ko yung presyo ng device na to. Kaya para sa akin yung gantong display specs pang budget level phone, usually ginagamit yan doon, hindi na ako nag-i-expect ng mas malaki dito kay Spark 20. Siguro sa Pro version, kinakailangan natin makakita ng AMOLED doon. Pero sa kanyang base version, okay na tong IPS LCD. At pagdating naman sa usability nito kapare ko, nandun na yun dahil nga naka 90Hz siya, mas smooth yung scrolling mo dito. Kung ipang ririgalo mo to sa mga magulang mo or kaya sa mga inaanak mo, pwedeng-pwede, mas smooth yung feeling niya dito. And then kung gagamitin mo rin naman siya secondary phone, makakapanood ko pa rin naman ng mga HD content. Dahil naka wideband L1 na to mga kapare ko, meaning makakapanood tayo dito ng mga HD YouTube videos and also pati sa other streaming platform like Netflix. But just as I said mga kapare ko, functions wise and price wise, okay na yung specs ng Spark 20 para sa akin. Hindi na ako aasa ng AMOLED para sa 5,000 or under 5,000 pesos phone, no? At ang pagkakaroon niya ng high refresh rate sa ngayon para sa kanyang presyo, goods na rin. Pagdating naman sa kanyang operating system kapare ko, ito ay naka Android 13 na, powered by Android. Hindi po siya yung Android Go version. Means pure Android version po ito. At pagdating naman sa interface or UI nito, regular high OS lang naman mga kapare ko. So, regular setup, regular things, and regular looking. So, regular techno phones mga kapare ko, nothing special. At pagdating sa kanyang mga bloatware, meron pa rin mga ilan-ilan pero pwede natin i-uninstall. So, problem solved na agad tayo pagdating doon mga kapare ko. Moving on, pagdating naman sa kanyang battery, ito kapare ko ay merong 5,000 mAh of battery. Kaso nga lang, ito ay naka 18 watts charging rate support lang mga kapare ko. So, aabutin kayo dito ng 1 hour plus or kumulang 2 hours para ma-full charge to from 0 to 100 mga kapare ko. It will be depends na lang sa paggamit mo and also kung ilang percent bago mo siya i-charge. Pagdating naman sa multi-touch neto mga kapare ko, supported na neto yung 5 fingers. So, magagamit pa rin naman natin siya sa mga game kagaya ng CODMF. Naka 4 finger setup din kayo kagaya ko. Pagdating naman sa storage neto mga kapare ko, meron na tong legit na 8GB RAM and also meron na rin itong 256GB of storage. And to be honest mga kapare ko, dito pa lang sa part na to, medyo panalo na kayo para sa inyong 5,000 pesos kasi legit na 8GB RAM plus 256GB of storage. Para sa akin, not bad yun. Dahil usually ang specialty naman talaga nitong Spark 20 ay para maging secondary phone mo. Na kung saan pwede mong gamitin sa gaming and also pan-take ng video or kaya ng photos. It depends on you. O kaya manood ka dito ng mga anime, movies, or kahit ano na pwede nyong i-download dito, possible yan kapag ganito kalaki yung storage mo. And technically and usually based on my prediction, magiging new normal na ang 8256GB combo if ako yung tatanungin ninyo. Kasi yung 4128 or 8128 or 6128, I think mapipace out na yan sa susunod na doon or sa 2025. Yun ay opinion and prediction ko lang mga kapare ko. So babalikan ko na lang tong video na to if nagkakatotoo na yon. Okay? Moving on kapare ko, for sure ito yung inaantay ninyo. Yung gaming performance ng device na to. So meron tong chipset na Helio G85 mga kapare ko. Ito ay binubuo ng CPU na merong 2 pairs ng 2.4GHz A75 at pagdating sa kanyang GPU, ito ay naka Mali G52MC2. So nagrun ako dito ng mga ilang test at dito sa Antutu benchmark mga kapare ko ay nakakuha tayo ng 264,616 Antutu bench score. And to be honest mga kapare ko, medyo mababa yan pero para sa akin acceptable na yan dahil hindi naman talaga gaming phone itong device na to. So ibig sabihin okay na yan para sa kanyang value or para sa kanyang presyo. Pagdating naman sa kanyang thermal mga kapare ko, pasado rin naman siya. However, yung nag-thermal throttling siya sa 82%. Basta 80 and above is pasado pa yan para sa ating thermal throttling. So meaning, okay pa to kahit papano mga kapare ko. At kagaya lagi ng sinasabi ko mga kapare ko, mas maganda pa rin na i-testing natin yung kanyang gaming performance dahil itong mga stress test result na to nasa 40 to 50% pa lang to mga kapare ko ng totoong performance sa device natin. So ngayon, jump tayo. Unahin na natin mga kapare ko yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, supported na nito yung high refresh rate and also ultra graphics. And then, sineta ko siya doon sa pinaka-high na supported niya sa MLBB. And pagdating sa gaming performance niya, okay na okay mga kapare ko. Playable na playable dito yung MLBB. Smooth at maganda yung performance niya dito. However, may mga napansin ako na common minimal frame drop lang naman. As in, napaka-minimal na parang hindi nyo mapapansin. Kapag maraming mga nangyayaring animation, lalo na, for example, maraming mga nagbabato ng skill or effects, doon ko napapansin na mayroon pa ilan-ilan na FPS drop na nangyayari pero kaya-kaya niya naman i-handle. Ibig sabihin, hindi siya ganun makaka-apekto sa inyo.
Pagdating naman sa thermal setup mga kapare ko, wala naman ako nakita na abnormal na pag-init dito. So okay na okay naman yung kanyang temperature. Sakto lang. Medyo ma-warm ng konti pero hindi siya nakakapasa or hindi talaga siya usually mainit pagdating sa yung phone. Parang yung usual na ginagamit mo lang yung phone mo kapag nagpe-Facebook kaya nag-YouTube. Usual na warm lang yung kanyang temperature. And yes, ang endpoint nito kung maglalaro lang kayo ng MLBB dito sa Spark 20 ay kayang-kaya niya yan. Pagdating naman kay CODM kapare ko, supported na nito yung medium graphics and then meron na rin tong frame rate na high. Pagdating sa gaming performance nito mga kapare ko dito sa CODM is pretty decent din. However, meron ako napansin. Kapag nakasetup siya sa medium graphics quality mga kapare ko, medyo nakakita tayo ng konting stutter or mga minimal frame drop. Kahit na nakasetup siya sa high frame rate natin. So hindi ko alam kung nakakalibrate ba yung CODM dahil nung ginawa ko yung testing is kaka-download ko lang ng CODM pero hindi ko naman yung naranasan sa ibang phone. Pero for sure, kapag nasa medium graphics siya, nagkakaroon siya ng ganong effect na kung saan parang mayroong freeze frames which is para siyang mga minimal frame drop. And then, yeah, pagdating naman sa kanyang performance, okay naman, decent naman. Very playable naman kapare ko dito yung CODM. Basta isetup nyo na lang siya sa pinaka lowest graphical settings niya para hindi nyo maranasan yung mga minimal frame drop na sinasabi ko kanina. Pero okay lang din naman na kahit hindi nyo isetup doon kung medyo hindi naman kayo nababothered sa mga minimal frame drop na mapapansin ninyo which is bihira lang naman lumabas, parang papitik-pitik lang, depende na lang kapag maraming mga nangyayari sa screen. Pero yeah, kung sa inyo okay yun, huwag nyo na lang isetup sa low graphical settings. And then dinry ko rin siya sa isang bigating graphics game which is Firelight 84. And then dito yung supported graphical settings niya is hanggang balance lang mga kapare ko. And then yung kanyang frame rate is hanggang extreme, yun yung maganda doon kasi meron siyang 90 FPS or 90 Hz I mean. At pagdating sa kanyang gaming performance mga kapare ko, nagulat ako, pretty decent yung performance dito. However, dahil nga naka-balance graphical settings tayo, medyo potato graphics tingnan yung graphics quality nito. Kung mapapansin nyo naman, super soft na lang nung mismong graphics sa makikita ninyo. Pero may nakita rin akong magandang dulot yung ganitong settings dahil hindi mabilis uminit yung device mo kapag nakaganto ka. Dahil nga walang masyadong ipaprocess or i-render yung chipset natin, yung GPU natin and CPU. Kaya mas goods kung ganon. However, kagaya na sinabi ko, medyo potato graphics yung graphics quality dito sa Firelight 84 if itatry nyo maglaro using the Spark 20. Pero kagaya na sinabi ko, playable siya mga kapare ko yung mga game na tinesting natin. At kung ako yung tatanungin ninyo mga kapare ko, para sa akin okay na to dahil nasa 4,000 to 5,000 pesos lang naman itong Tecno Spark 20. Kaya wala na tayong masyadong iaangal doon dahil playable siya sa mga games sa madalas nating nilalaro, which is yun nga, Firelight 84, Mobile Legends, and then kayo nila mag-try ng iba pang mga game na gusto nyong i-try dito. Basta kagaya na sinabi ko, yung mga madalas nating nilalaro, walang problema dito. However, yung setup nga lang ng inyong graphics quality is mababa dahil hindi talaga ganong kalakasan yung kanyang chipset. Ngayon, pumunta naman tayo kapare ko sa kanyang camera part dahil medyo surprising din yung specs niya dito. Dahil meron lang naman tong dual camera setup para sa kanyang rear camera, meron tong 50MP at meron din tong 0.08MP para sa kanyang auxiliary lens. And then pagdating naman sa kanyang selfie camera ay meron tong 32MP. Both ng camera na to ay kaya mag-shoot ng 1080p at 30fps pero yung ating rear camera ay kaya mag-shoot ng 2K at 30fps. At pagdating naman kapare ko sa photo quality and video quality ng camera nito ay decent naman kahit papano para sa kanyang presyo. Bakit? Kasi vibrant naman and also saturated naman yung kulay ng mga photos sa i-take ninyo. Maganda yan lalo na pag golden hour. Kaso nga lang yun na rin yung kanyang medyo cons pagdating sa camera dahil super saturated and also super vibrant naman yung kulay niya. So ibig sabihin masyado siyang super exposed and also masyadong kitang-kita or matingkad or lutong-luto yung kulay niya kumbaga kapag pinrases. Halimbawa yung simple green color nagiging mas matingkad yung color kapag nag-take ka ng photo dito. Pero meron yung exception lalo na pag magte-take kayo ng mga landscape. Ito yung mga sample ko. As you can see itong bahay na to, kung makikita ninyo dyan, maganda yung kanyang kuha dito at medyo nasisinagan lang siya ng konting araw dyan. Pero kung mapapansin ninyo, maganda yung kanyang quality. Sharp siya, maganda rin yung kulay. However, kagaya na sinabi ko, medyo enhance yung kulay niyan. Hindi talaga ganyan katingkad yung kulay niya. Kaya medyo naging mas sharp siya tingnan at mas detailed dahil doon. At isa pa sa nagustuhan ko kapare ko sa camera nito, kung magtitake kayo ng maaraw, kinakailangan nyo lang ayusin yung exposure ng inyong mismong camera and then makakapag-take na kayo ng magandang photo. Kagaya nito, ito yung example ng hindi ayos yung exposure and then ito naman yung ayos yung exposure. Kung mapapansin ninyo, mas maganda at mas sharp tingnan yung isa unlike dun sa isa na side. Pagdating naman sa video quality nito kapare ko, wala na kayong masyadong kinakailangan pang asahan sa kanya dahil kung stability lang yung pag-uusapan
Japan, bagsak na talaga yung kanyang stability sa camera. Pero pagdating sa quality and sharpness ng video, nandun siya mga kapare ko, okay na para sa kanyang presyo. Tandaan ninyo yung mga sinasabi ko na okay na, ibig sabihin under sa presyo niya. Ibig sabihin kung 5,000 pesos phone, dun lang din yung criteria natin. Kaya huwag kayo masyadong mag-expect ng mas mataas bukod doon. Basta ang criteria natin is 5,000 pesos phone. Yes mga kapare ko, isa to sa mga nangungunang camera pagdating doon. Kaya in endpoint kapare ko, okay yung camera niya para sa presyo ng Tecno Spark 20. Ngayon mga kapare ko, usapang pros and cons tayo. Unang-una yung pros niya, yung kanyang design talagang maganda, elegant, and usually hindi mo pagkakamalan na budget phone lang tong phone na to. Para nga sa akin, nung una ko talagang open nito, para siyang mga nasa mid-range level phone. Ganun yung dating niya para sa akin. So design naman yun. Pangalawang pros is wideband L1 na to mga kapare ko, meaning makakapanood tayo ng mga HD content. Sa ibang mga budget phone, hindi na po ganyan, hanggang L3 lang sila. Pangatlong pros is yung kanyang 90Hz plus yung kanyang punch hole display. Maganda, pati yung size ng phone is para sa akin goods na goods, and also yung grip nito. Kaya halos lahat ng yan is pros sa akin. Ngayon, pagdating naman sa cons niya mga kapare ko, usually ilan lang naman yung cons ko sa kanya. Unang-unang cons ko sa kanya is yung kanyang gaming performance, kasi kung ikaw iniisip mong bumili nito para pang hard gaming, syempre ekes yun, dahil nga ito ay gawa lang naman para ikaw ay magkaroon ng secondary phone or for light moderate uses lang. Ibig sabihin kung mag-game ka dito, yung mga minimal game lang, hindi yung mga heavy game like Genshin Impact, talagang susuko tong device na to. Isa yun sa cons. Pangalawa naman na cons na nakita ko dito is yung kanyang software update. As of recording this video, wala akong malinaw na software update, limitation record, or hanggang saan or hanggang kailan kapare ko yung pagbibigay sa Spark 20 ng software update. Hindi ko pa siya alam as of now kasi wala pa silang binibigay na announcement about dito, pero for sure dahil nga ito ay Technophoba, around 1 to 2 years lang po ito. Yun yung nakikita ko mga kapare ko, pero usually ang pinaka-lagi nilang binibigay na software update is 2 years o higit pa. Yan ay based lang sa estimation ko mga kapare ko. Ang totoong makakasagot niyan is si Tecno mismo. Now, ang tanong, marirecommend ko ba na bumili kayo ng isang Spark 20? Yes kapare ko, usually. Lalo na kung gagamitin nyo itong secondary phone or kaya ipang-re-regalo nyo sa mga tao na hindi naman ganon ka-needed yung mga advanced features ng cellphone, pwede ito mga kapare ko. Just I said, hindi to pwede for gaming na pang matagalan or pang intensive game or mga high graphical games. Pero kung pang minimal game lang naman or pa ilan-ilan na games lang, like halimbawa pang MLBB lang, pwede tong phone na to. Marirecommend ko to para sa inyo. And also kung pang secondary phone lang ninyo to na pang panood ng Netflix or kaya ng YouTube video, pang answer ng calls, chat, etc. Kung ano mong gusto nyo gawin, basta minimal thing lang, huwag nyo masyadong i-overuse, okay na okay to kapare ko. So yun yung masasabi ko about sa phone na to. Kayo, sa tingin ninyo ba sulit to? Bibili ba kayo ng Spark 20? Comment nyo naman yan dyan sa comment section.